Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makakita kayo ng spear fishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo akong muli ngayong araw na ito. Ngayong araw guys, dadayo kami sa isang isla dito sa Banton, na kung saan sa mga previous video natin, nakakahuli ako doon ng malalaking mamsa or giant trevally. Ang pupuntahan natin is Sagakot Island. So dalawa kaming mamana dito at isa yung magdadala ng bangka. So overnight kami doon na kami matutulog, bukas pa ang uwi namin. Makalipas ang kalahating oras guys, nandito na kami sa isla. So ayun guys, kararating na namin dito sa Gakot Island. So dito kami pwesto. Ang init ngayon. So may dala kaming tolda, diyan kami matutulog mamaya. DIY lang. Kakain lang kami ngayon tapos pahinga. Tapos dive na mamaya. So guys, kakain muna kami. Ito yung ulam namin. Sponsored by Mayanggiteros Plate. Shout out. Kakain muna. Ito ka pala. Wala sa baw. Wala mo makita. Dapat kita yung nakikita sa atok mga humangat. Saan kita nyo. Saan kita yung Mayanggiteros. Ayun. Ayan. Kaghilaw. Singay luto na. Nataktak na siya. Bye-bye. So after namin makapahinga ng 2 oras, diretso na tayo sa spear fishing activities natin at nandito na ako sa spot na kung saan nauna na yung kasama ko na si paring Joshua unang bumaba dito sa bangka. Dito tayo nagbaba sa bangka dito sa mababaw na area kaya load muna tayo ng spear gun para along the way pagpunta natin sa spot makita man tayo ng isda, ready na to spear it. And the spear gun loaded. Let's go. On the way papuntang spot nga guys, dito na sa malalim na area, nakita ako ng isang barakuda dito. Kaya sumisid kagad ako dito para maklose yung gap natin at matira. Ngunit sadyang mailap itong barakuda. Habang lumalapit ako, mas lumalayo naman siya. Dito sana, kunting-kunti na lang, mapupul ko na yung trigger. Kaso nga lang, hindi ko talaga maklose yung gap. Kaya, wag pilitin ang ayaw. Hayaan na lang natin. Maybe next time, makita pa natin to. Pagkadating ko sa spot na kung saan dito ako nakakita palagi ng mamsa, dive kaagad ako. Nandito naman yung mga bait. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Habang palapit tayo sa buhanginan, eto sinalubong ako ng angelfish at napakaganda pagmasdan etong isdang ito. Isa rin ito sa napakasarap pag pinapaksiw at prito, napakatabang isda. At dito guys, akala ko may parating sa aking malaking isda kasi nag-iba ng galaw ng mga bait.
Kaya lang, wala tayong nakita o walang lumapit sa atin. Buti na lang, may isang curious na isang slick unicorn. Kaya eto yung naging unang isda natin ngayong hapong ito. At napakaganda naman yung patama natin sa isda. Napaka-amo. Unang isda natin ngayong hapong ito, isang slick unicorn. Ayos na rin to. Pambawi na rin sa gastos natin pagpunta dito sa isla. Another dive tayo dito guys. Since hindi grupo yung pagkakita ko ng mga slick unicorn, palipat-lipat ako dito ng pwesto. Ang sinisisid ko pala ngayon guys is nasa 20 to 25 meters. Madalang kasi yung isda, walang nagpapakita. Halos kalahating oras na din ako nagda-dive. Kaso nga lang, hindi pa nasusundan yung slick unicorn na nahuli ko. Ganun talaga, tsaga-tsaga lang dito sa dagat. Kung wala kang tsaga, wala kang papaksiwin dito. Pagkapesto ko nga dito, nandito naman yung mga bait. Kaso nga lang, wala talagang nagpapakitang malalaking isda. Ilang segundo pang lumipas guys, may palapit na isang slick unicorn. Kaya kunin natin to para hindi masayang yung dive natin. At eto yung naging pangalawang isda natin ngayong hapong ito. Isang slick unicorn. Goods na rin to. Lagay muna natin sa bangka itong isda para hindi mabigat sa pag-dive natin. Halos isang oras na ako dito nagda-dive guys, wala talagang nagpapakita. Kaya tsaga-tsaga lang at lumakas na yung agos dito sa ilalim. Nagbabakasakali pa rin tayo madagdagan yung huli natin na slick unicorn. Nandito sana guys yung mga slick unicorn, kaso nga lang nandyan sa onhan ang lalayo nila at ayaw pang lumapit. At buti na lang may na-curious sa akin na isang midnight snapper, kaya pagka-close ko ng gap dito, tinira ko na to, baka tirahin pa ng iba. And another good shot naman yung pagkatira ko dito sa midnight snapper na to. Bukawon ito kung tawagin dito sa amin kasi malaki yung mata niya. Ang tatlong isda natin ngayong hapong ito, isang good size na midnight snapper. Makalipas ang 3 oras guys,
wala na talagang nagpakita. Nag-last dive na ako dito, umulan na at lumakas pa talaga yung hangin. Pagka-pwesto ko dito sa last dive ko, ang daming slick unicorn, nandito lang pala. Halo-halo yung isda dito kung mapapansin niyo. Kaso nga lang, hindi good size para kunin. Wala pang kalahating kilo ata tong pinakamalapit dito sa akin. Since spear fishing tayo, focus pa rin tayo sa sustainable way of fishing. Kaya pili tayo nung good size talaga. Kung kanino lang sana to nagpakita na, okay na sana, makakarami sana tayo dito. Kaso nga lang, patakip silim na talaga at madilim na itong ilalim. At ayun, napakaganda naman yung tama dito sa Slick Unicorn ulit. Ang tatlong Slick Unicorn natin. At pagka-resurface ko nga dito guys, eto ang lakas na ng ulan. Ang lakas pa ng alon. Grabe. Kaya umuwi na rin ako pagkatapos na itong dive na to. Madilim na rin sa ilalim ng dagat. Pinamagahan guys, dive ulit tayo. Hindi ko na na-record yung pag-uwi namin kahapon kasi gawang ang lakas na talaga ng ulan at nag-prepare pa kami para ma-safety yung tulog namin. Kunti lang talaga yung tulog namin kagabi since ang lakas ng alon, lakas ng ulan at hangin. Buti na lang, nakaidlip-idlip pa kami. Sinamahan pa ng andaming lamok kagabi, kaya hindi talaga kami nakapahinga ng maayos. Pero ganun talaga, dayo tayo, kailangan tayong bumawi nung ginastos natin papunta dito para may maiuwi ding mga blessing. Nag-aantay na pamilya sa amin dun sa main island. Pagka-pesto ko dito guys, wala talagang sign na may mga malalaking isda na nakapaligid dito sa mga bait. Pero antay-antay tayo kung anong lalapit sa atin dito. A couple of seconds ang nakalipas guys, eto may palapit sa akin na Slick Unicorn. Akala ko susugod sa akin, papunta sa akin, yun pala dumaan lang. May kinakatakutan dyan sa likuran na pinanggalingan niya. Kaya lang, nag-abang-abang tayo dito, wala namang lumapit, kaya umangat muna ako since paubos na yung hangin ko dito. Dito guys, halos isang oras na akong nagda-dive, wala talagang nagpapakita. Sa paglipat ko dito sa spot, nakita ako ng dalawang barakuda. Medyo curious na barakudang ito, good size na rin, kaya pagka-close ko ng gap, tinira ko na to. At napataas pa yung tama dito sa isdang ito, kaya binigyan ko muna ng line habang pa-resurface ako. Akala ko maupunit itong barakudang ito since napakataas talaga yung patama ko dito. Buti na lang matigas ng laman etong barakudang ito at di napunit. Kaya ito yung naging unang isda natin ngayong umagang ito. Isang good size na barakuda. Ayos na rin to, pandagdag sa nahuli natin kahapon.
Dito sa dive na to guys, may nakita akong isang slick unicorn dyan sa may bato. Papalinis siya dun sa janitor fish, kaya sumisid ako dito. Nagbabaka sakaling mahuli ko. At mukhang walang takot naman sa poging ito ang slick unicorn nito. Kaya pagka-close ko ng gap, tinira ko na to. At napakataas na naman yung tama ko dito guys. Napakalapit ng isda, hindi ko alam. Mukhang pangit yung aiming natin sa mga isda ngayong umagang ito. Puro ang tataas. Ito yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang ito. Isang slick unicorn. Dito sa dive na to guys, nakakita ako ng dalawang bluefin. Kaya sinisiran ko, nag-glide ako dito sa mababaw para hindi ako mapansin kaagad. At buti lang may batong mataas. Kaya medyo nakatago tayo dito. Kaya lang yung isa, natunugan kaagad ako. Kaya lumayo agad yung dalawang bluefin. Sayang, mga good size na rin sana. Dito guys, nakita ko ng dalawang midnight snapper. Mukhang maamo naman. Idadrop shot ko sana to, kaso nga lang lumalayo. Kaya minabuti ko nang i-ambush para mas lumapit talaga sila at makuha natin. Pagkapwesto ko dito sa may bato, buti nilang bumalik ka agad itong isa. Akala ko hindi na naman tatamaan kasi napakaharap ng isda. Buti na lang napakaamo at napakaganda nung lapit niya. Eto guys, yung pangtatlong isda natin ngayong umagang ito. Madalang talaga yung malalaking isda. Pagkatapos kong ma-secure yung midnight snapper guys, lumipat na ako ng pwesto. Bumalik ulit ako sa malalim at dito nakakita na naman ako ng isang red bass at nandyan siya sa may bato, nakatago. At habang palapit ako, hindi talaga umaalis siya sa pwesto niya. Kaya pagka-close ko ng gap dito at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. At buti na lang, napakaamo itong red bass na to, kaya napakaganda yung tama. Eto, sinugod pa nga ako. Sumama na pataas sa akin. Muntik pa akong matusok ng shop, kaya hinawakan ko na for my safety at binitawan ko muna. Ito yung pang-apat na isda natin ngayong umagang ito. Isang napakalaking red bass. May janitor fish pa sa kabilang pisngi niya. 6.7 kg on scale. Goods na rin. Ito na yung pinakamalaking nahuli natin dito sa isla. Buti lang, napakaamo. Minsan na ako makakita ng ganitong red bass na sa drop shot mo mahuhuli. Karamihang nahuhuli ko is naka-ambush style ako. Bigay muna natin sa bangka para less yung bigat natin pag nagda-dive tayo.
Matapos kong ma-secured yung red bass guys, halos 1 oras din ang nakalipas, hindi na nasundan talaga. Eto, nag-last dive na ako ngayong umagang ito. Gawang pagod na rin at halos 3 oras na akong nagda-dive. Pagka-pwesto ko dito, wala talaga yung mga bait, hindi yung grupong bait na lalapit sa'yo at makikita mo kaagad pag nakapwesto. Kaya abang-abang tayo kung anong makikita natin dito. Dito guys, paglingon ko sa kaliwa ko, nakita ko ng coral trout. Good size na rin, kaya ginapang ko na para maklose yung gap. At ayun, tinamaan naman, kahit palayo na sa akin yung isda. At eto na guys, yung last dive ko ngayong umagang ito. Katapos din ito, umuwi na rin ako. Eto yung last na isda natin, isang coral trout. Goods na rin to, pandagdag sa huli natin. Alright, we're going to the main island. So tapos na kaming kumain dito. So preparing na lang para makauwi. Ito yung mga huli. Ayos na rin to. Halos puno itong isang collar. Ito yung iba, yung last na huli. So ayun, pahinga lang kami dito ng konti. Tapos prepare ng gamit. Tapos uwi na. Medyo lumakas yung alon. Magdadive pa sana ako mamaya, kaso nga lang lumalakas, baka lumakas pa masyado yan mamayang kahapon. Kaya nag-decide na kaming umuwi na lang for our safety. So ayun, ito yung bangka. So ayan guys, nakabawi na rin sa puyat at pagod sa pagdayo dun sa gakot. So yung isda namin is naka 20 kilos lahat, 20 kilogram on scale. Kaya nakabawi na rin sa gastos, yung sa gasolina namin na 20 kilos. Halos naka 4K din yung kita namin doon. Tapos 3 kami, hinati namin yun ng naka tig 1,000 kami. Yung may bangka, 1/4 yung party niya. Siyempre may bangka na at mahina yung huli, kaya ganun lang yung namin. So sa puyat, goods na rin yun, yung 1K na kita. Sa pagdayong yun, okay na rin yun. Kaysa naman walang nahuli. Mas okay pa yun, kahit kunti lang, okay naman. Goods naman yung huli. Worth it naman yung pagdayo. Wala lang talagang nagpakitang mga malalaking isda, mga mamaw, puro unicorn, maliliit pa, hindi pa nag-abot ng 2 kilo yung isa, kaya mahina talaga. So yun lang. So at ngayon guys, parating na yung bagyo. Halos nandiyan na sa Bicol. So baka pahinga na naman tayo. Kaya tayo guys natagalan ng pag-upload ulit, nasira na yung battery ng GoPro. So ito, kabibili ko lang na ito. Bumili ako ng bago, nag-bloated na kasi siya. Lumubo na. Sabi ng mga nababasa ko, mahirap na daw, baka masira pa yung motherboard ng GoPro, is mas mahal yon. Kaya bumili ako ng bago para ma-continue yung mga natin, spearfishing activities natin sa ilalim ng dagat. Ito, mahal pa naman. Kala ko mura lang, nasa 2.5. Etong battery lang. Pero goods naman, worth it yung battery nung nasira na. Okay na rin. Tilain muna natin itong bagyo. Medyo matagal na naman tong hihina. Habagat na naman to.
So ingat-ingat po kayo sa kung nasaan man kayo. Yung bagyo is na sa bandang Bicol, malakas din banda. Kaya ingat po kayo dyan. Kung may mga subscriber tayo dyan, ingat-ingat po tayo. Napakalakas pa naman yung bagyo. So ayun guys, yun lang. At least nakabili na ako ng bagong battery, wala na akong problema ulit. Yun yung nagpatagal sa akin na mag-dive, at yun nga, nawalan din ako ng ads, kaya tinamad akong mag-dive, mag-upload. Pwede pa naman yung battery, kaso nga lang nawala yung ads ko. So sayang din yung pag-upload ko kung walang ads, wala ring papasok sa kunting kita sa channel ko. So yun lang muna guys. So shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Brad Fishing Adventure, kay Nero Bilayo, Eric Bagamasbad, Jared Bernabe, Huli Pearl Rama, Doc Salamat, Gay Marlo Siranyas, kay Romeo Alcones at Amor Beats of Family Alcones, Jose Candol, Edward Sevilla, Cherry Ann Victoria Santiago, Roxanne Lasponia, Sean Bansil, Carlo Tampi, Danilo Silio, Joey Abihar, Boyet Bellacorte, Jessa Briones, Kayadong Family, Alvin TV, Joker, Fernando Lacasandili, Christian Saire, Vic Padirogaw, John Vincent Eliagas, Rosana Villahermosa, Chad Summer, Jelen Binagen, Maxi Gregorio, Jeren Barloso, Rosinel Delfino Ferratar, Soyosa Family, Infinite Outdoor Quest, Rafi Vantilan, Bea Lopez, Marlon Hamisola, Bara Divers, James Baisa, Lugatok Family, Mabahin Family, Rolly Bihok Stropis, Nexon Edson, Glenn Olaso, Caparos Ambet, Norbito Polas, Quilicol Family, Nan TV Mic, Marco Calis, Marlon Aduca, Michael Capunis, John G YouTube channel, Noriel Igharas, Aldrin Encio, Marcos TV, Johnny Heisten, Robin Borjos, Dennis De La Cruz from Naik Cavite, Roy Nunez, Bud's Adventure channel, Bridillo Family, Rizan, Roselen, Risi, Jomare Unday, Murada Family, Andrique Murada, Tumulak Family, Kanukay TV, Paris Family, Winnie at Alma Juarez, Smiling Golden Retriever, Arties Palomas, Pancho Pantino, Idol, pa-shoutout naman sila JM, Jene, Niel, Third Dio ng Barangay Munting Mapino na Cavite, Romeo Alcones at Amor Beats at sa Family Alcones, Teresa Castaneda, Bong Disulok, LV Albento, Laika Lopez, La Arme Disulok, Rian Disulok, Tricia, Roque, Bebe, Idna Disolok, Shane Jimena Bagamasbad, Ray TV, Gospor 4, Ronald Gregorio, Scarlett Snooze Casim, Coach Murada, Sol Empinado, Giovanni Balarian, Adrian Saulog. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa walang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko, sa palaging nandyan lang po sa pagka-upload ko, nandyan pong palaging nanonood, palaging present po sa kilala nyo na po kung sino kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang patuloy na pagsuporta sa munting channel natin. Magpi 15k subscriber na po tayo yung channel ko. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po. Hanggang dito lang muna guys yung video ko.